Solar Rider PH here at welcome naman sa panibago nating DIY tutorial. So ngayon mga higala no, is magpapalit tayo ng langis kay Bloody. So mabot na kasi siya ng mga 12,400 mahigit mga higala. Supposedly ang maximum ko sa kanya is 12,130 lang. So medyo lagpas na siya sa kwentada ko no, o recommended ko na papalit. So okay lang din kasi konti lang naman. So ngayon is papalitan na natin siya ng oil. So last time ang ginamit nating oil sa kanya is Zik no, SK Zik na motorcycle oil. So okay naman si Zik, pero yung akin kasi noon ginamit ko si Zik for experimental purposes no. So ngayon I found out na okay rin naman si Zik, pero mas gusto ko talaga yung performance ng motor pag Shell Advance AX7 yung inilagay. So since nagkamotor tayo, AX7 na talaga yung nilalagay natin sa motor natin no. Sa dalawang motor ko AX7 na Shell Advance yung kulay blue. So nandito na yung oil natin. Ito si Shell Advance AX7. So synthetic base siya mga higala. So 10W40. So yan kasi yung recommended sa manual natin. So nabili natin siya ng 409 pesos mga higala. Medyo nagmahal na siya ngayon. So oil, tapos mapapalit din tayo ng filter. So ugali ko talaga mga higala, tuwing magpapalit ako ng oil, sinasabay ko talaga si filter. So may iba na ginagawa nila is every other change oil pinapalitan nila ng filter. Pero sa akin kasi mga higala, pinapalitan ko talaga ng filter every change oil, kasi yung dumi na galing sa dun sa lumang filter is nandun pa sa filter. So kung hindi ko papalitan, so useless yung pupapalit natin ng bagong oil. So mape-penetrate pa rin yung dumi no. So yan talaga yung routine ko tuwing papalit ako ng oil. Magpapalit ako ng oil, papalit din ako ng filter. So kaya hanggang ngayon tumatagal yung motor ko. Tumagal yung motor ko ng 7 years no. Simpleng change oil lang. So I hope na nabigyan ko kayo ng idea mga higala. So sa akin, ang technique ko is tuwing mapapalit ako ng oil, nagpapalit din ako ng filter. So yan. So sa mga gagamitin naman natin na tools, ito lang, dalawa. Itong socket wrench or wrench na 14mm para sa drain bolt sa ilalim. Tapos isang 8mm na T-wrench, or pwede rin namang socket wrench, ayan ito na 8mm, para din naman dun sa oil filter na cover no, sa screw nya no. So ito lang dalawa gagamitin natin no. So tapos gamit din tayo ng pang salo ng oil. So yan ang mga higala no. So start na tayo. So first muna natin gawin is tanggalin muna natin tong ito tawag nito dipstick no. So tanggalin lang muna natin to mga higala no, kasi check natin yung oil. Tigas. Yan. Matigas siya mga higala. So tanggalin mo natin si dipstick. Check muna natin yung level. Yan. Tingnan nyo naman no. Tingnan nyo mga higala. Itim na. Yan no. Medyo itim na yung oil. Pero okay pa naman yan. Okay pa naman yan konti.
Di pa naman masyadong itim, pero pag ganito na talaga pinapalitan ko na. So sa iba pwede pa to. Sa iba yan, pwede pa yan sa iba, pero sa akin pinapalitan ko na, no? So ito lang naman talaga yung pinakamadaling maintenance sa motor natin para mapatagal yung buhay ng mga makina ng motor natin. Sa simpleng pag-change oil lang natin, napapatagal natin yung lifespan ng mga makina ng motor natin. So iwas tayo sa gastos, So ito na, tanggalin lang muna natin mga gala itong drain bolt. Tapos tingnan natin kung ano ng kulay na lalabas ng oil. Saan ba yun? Dito. Ito. Patin nyo lang mga gala. So nandito yan sa may ilalim. So dalawa yan, nasa may right side, no? So kita nyo naman yan mga gala. So ang paluwag dito mga gala is pa clockwise, no? Ang paluwag sa drain bolt dito is pa clockwise mga gala, no? So yan, clockwise lang. So yan. So nakuha na natin yung drain bolt. Ito yung drain bolt mga gala. So nasa lang muna natin para hindi uy, yun, ayun, dipstick. So buksan rin natin to sa may dipstick para madali siyang tumulo, no? So yun, taluin lang muna natin mga gala, no? So as you can see mga gala, ito na yung kulay ng langis niya. Yan, no? Yan na yung kulay ng langis niya mga gala. Medyo itim na siya, pero hindi pa naman masyadong itim talaga. Sa iba is okay pa daw yan, pero sa akin hindi na talaga, kasi malalaman mo yan sa takbo ng motor, kasi magaspang na yung takbo ng motor pag ganyan na yung langis niya. So nababawasan kasi yung viscosity, no? So patuluin muna natin yan mga higala, no? Patuyuin muna natin yan, tapos punta tayo doon sa kabila para buksan yung cover nung oil filter, no? So yun. Okay, so dito naman tayo na part mga higala. So ito yung oil filter niya. Nandito yung oil filter niya. So kailangan natin ng 8mm na wrench dito para mabuksan natin to. So kuha tayo ng T-wrench. Okay, so buksan natin mga higala. Tapos maglagay din kayo ng pang salo ng excess oil dito, kasi meron tong tutulo na oil. So di kasi kasya din dito sa may kabila. So dahan-dahan lang mga higala, no, para hindi ma-lost thread yung bolts nya. Dahan-dahanin lang natin. Yan. Tapos sa pag higpit naman ito, pag masyadong higpitan, kasi ito rin nagkukos na ma-lost thread yung lost thread yung thread, no? So meron tumulong langis. So marami-rami din yan may higala, no? So kailangan talaga natin na lagyan ng pangsalo ng langis. So, lalo na pag tinanggal ko to, may tutulo pa dito. Yan. So yan na yung oil filter mga higala. So punasan na muna natin para mawala yung mga alikabok. Ayan. So kunin lang natin yung okay, so kunin lang natin yung filter gamit tong long nose.
Kasi nakukuha. Medyo matigas yung long nose natin. So yan. So kailangan talaga na palitan to mga higala, kasi nga tingnan nyo naman, medyo itim na siya. So may mga dumi dyan na nasala ng filter, in which ayaw natin na ibalik to kasi marami ng dumi. So ayaw na natin ibalik yan kasi nga baka mag-penetrate dun sa makina, no. So yan talaga yung mga iniisip ko. Kaya kung papalit man ako ng langis, sasabay ko na magpalit ng oil filter, no, kasi nasa mga around 70 pesos lang naman tong filter may gala. So sabay na natin, no. So wag natin tipirin yung mga motor natin sa simpleng pag-change oil lang, kasi pag tinipid natin yung motor natin, mako-compromise naman yung kalusugan or kondisyon ng makina ng motor natin. So ito lang talaga yung pinakasimpleng paraan mga higala, no, para mapatagal yung buhay ng mga motor natin. So pero kung gusto mo namang mapagastos, so okay lang, wag ka mag-change oil, no. So ipapalit mo to sa gastos na malala, no, once masiraan ka. Usually na nasisira sa motor mo pag hindi ka regular na change oil is yung block, yung head, yung mga piston mo, piston ring, yung mga valve mo. So yun yung usual na nasisira, which is mahal. And worse, masisira pa yung connecting rod natin. So gastos malala yun mga higala. So kung ayaw mong gumastos talaga ng kalaki-laki, so dito ka na lang sa pag-change oil. So ayun, darating din naman yung punto na masisira talaga yung motor mo, pero at least hindi sira na grabe yung gastos, no. So at least mga minor lang, gaya ng dito sa may example, dito sa may clutch, yan yung usual na nasisira mga higala. Timing chain na tensioner, yan yung nasisira sa motor natin. Pero pag sa makina talaga sa loob, so madalang talaga yan masira, unless kung panahon na talaga na masisira siya. Pero matagal pa mga higala, as long as alaga siya sa langis, no. So pumili rin kayo ng magandang klase ng langis mga higala, no, para sa motor natin. So wag kayong bili lang ng langis na parang lalang. So sundin nyo yung recommendation ng manual natin, no. So sundin lang natin yun mga higala para safe, no. Maraming nagkalat ngayon na langis. Ang problema, ang tanong is kung okay ba siya sa motor mo, kung epektibo ba siya sa motor mo. So sa akin mga higala, and almost 8 years na pagmamotor, ito lang talaga yung ginagamit kong langis, Shell Advance AX7. So nakasubok na tayo ng Zik, no, nakasubok din tayo ng Castrol. Okay naman sila ang dalawa. So talaga sa akin, gusto ko na safe yung makina ng motor ko. So di bali nang medyo mahal kumpara sa ibang langis, at least yung nabibigay niyang protection sa motor ko is sulit sa binayad ko, no. So para sa akin maganda talaga, recommended ko talaga si Shell Advance AX7. So hindi to paid promotion mga higala. So hindi ako nagpo-promote ng product ni Shell, no. So pero baka naman Shell Advance, no, baka naman soon. So hindi natin alam, pero dito bayad mga higala, no. So sinishare ko lang yung experiences ko sa mga bagong nagmumotor, no, na nagsimula din ako sa hindi ako marunong, hanggang natuto ako. So ngayon ibinabahagi ko sa inyo yung mga kaalaman na natutunan ko sa iba, no. So sa iba, sa mga ibang YouTuber din. So sinishare ko lang sa mga hindi pa na kaalam, no. So Shell, maganda si Shell Advance AX7, no. So
patuluin lang muna natin yan mga higala, no? Tapos mamaya ay lalagay na natin yung oil, tapos ibabalik natin yung drain plug, tapos palitan natin yung filter. Okay. One eternity later. So mga higala, no, palitan na natin ng filter. Yan, para matapos na tayo. So yung tatlong bolts niya, huwag natin kalimutan. Yan. Tapos yung cap niya, siguruhin nating malinis siya before natin siya ibabalik. So tapos meron siyang nakalagay dito na yung arrow. Yan, yung arrow mga higala. So meaning ng arrow yan is dito pababa. Yan, no? So ito yung palatandaan niya, dito pababa siya. So yung dalawa, tapos yung arrow. So meaning pababa siya dito sa baba, no? So lagay muna natin tong filter. Yan, original to na pang smash. So lagay natin dito. Yan. Okay. Pasya. Pasya pala. Tapos dito. Takip. So takpan na natin. So siguruhin na walang alikabok na nakakasagabal sa may o-ring at sa surface ng cap or cover, no, para hindi ma-contaminate ng dumi at kasira sa o-ring. Yan, so balik natin, hand-tight lang muna, tsaka so hand-tight, tamang higpit lang. Yan, tamang higpit lang may gala, wag masyadong mahigpit para hindi ma-thread. So tamang higpit lang. Yan, yan, sakto na yan. So ayun, tapos na tayo dito sa may oil filter na side. So doon naman tayo sa kabila, ano. Okay, so nandito na tayo sa kabila mga higala, no. So ibalik lang natin yung drain bolt, no. So patuloyin lang muna natin. Yan, may tumutulo pa. So patuloyin lang muna natin mga higala kasi may tumutulo pa. Balikan natin mamaya. A few moments later. So tapos na siya ma-drain mga higala, no. Wala nang tumutulong langis dito sa may drain side mga higala. So pabalik natin tong drain plug nya. So sa pagbabalik naman mga higala, ang pahigpit, so kanina is ang paluwag natin is pa clockwise, ngayon is pa counterclockwise naman yung pahigpit mga higala. So again, wag masyadong higpitan, tamang higpit lang, tamang torque lang sa kamay, no, tamang torque lang, hindi siya maluwag, hindi rin siya mahigpit masyado kasi baka ma-lost thread. So delikado. So higpitan na natin, saktong higpit lang. Yan, sakto lang. Pagkatapos naman mga higala na mabalik yung oil drain plug at mapalitan ng filter, so dito naman tayo sa oil. So meron tayong pang measure kung gaano karami lang yung oil na ilalagay natin. So 800 ml. So ang ilalagay ko lang, sabi sa manual kasi mga higala, kung magpapalit tayo ng oil filter, so 1,000
ml yung ilalagay nating oil or 1 litro. So kung hindi naman mapapalit ng oil filter, so 800 lang. So for me, nagpalit tayo ng oil filter, pero hindi ko sinusunod talaga yung sa manual na 1 liter. So ang nilalagay ko lang talaga mga higala is nasa mga 900 ml lang talaga mga higala, maximum. Kasi nararamdaman ko sa makina pag 1 litro yung nilagay ko, parang pigil yung takbo, no? So medyo marami kasi, tapos parang mahina yung hatak niya mga higala, kasi siguro sa dami ng oil. So pwede rin naman. So pag gusto nyo maka-experience kung ano yung feeling na sa makina na nilagyan mo ng 1000 ml or 1 litro, pwede rin nyo naman gawin yan may higala, no? So sa akin, experience ko na kasi yan, na tuwing 1000 ml or 1 litro yung nilalagay ko, talagang nararamdaman ko na parang pigil yung takbo ng motor, tapos parang medyo mabigat, no? So sa ahonan medyo nahihirapan siya may higala. So dala na rin na sa rami ng oil. Tapos napapansin ko rin sa may filter niya, sa air filter niya may lumalabas na langis, meaning sobra yung oil niya. So ang ginawa ko talaga, eksperimento lang din. So na found out ko na nasa 900 ml lang talaga yung ilalagay natin na nilalagay ko na oil tuwing magpapalit tayo ng filter. So ngayon is measure natin approximately 900 ml. So meron natin ng 800 dito. So nasa ganito lang siguro si 900 ml itong linya na to. Itong linya na to. Dito sa may linya na to dito. So measure lang natin mga higala. Ito yung oil natin na ginamit last time, SK-Zik. So maganda rin itong oil na to. So yan. So lagay natin to. Okay, so salin natin. Okay. So nakikita nyo mga higala. So dito, ito yung 800 ml. So dito lang tayo sa 900 ml. 6 hours later. Okay, yan siguro. Yan konti. Yan. So yan na yung isasali natin mga higala. So wala tayong imbudo, so mano-mano lang tayo. So ingatan lang natin na hindi matapon, ano. So dito na tayo, papalit na tayo ng oil. Yan, ingatan lang natin na hindi matatapon. Yan. Okay. So ubusin lang natin. Higala. Yan. Hanggang sa huling patak. Kasi mahal yung oil mga higala, no? So mahal yung oil, pero mas mahal yung pagpapagawa pag nasira yung motor mo dahil sa hindi pagpapalit ng langis, no? So pasasaan din at maalagaan din naman itong oil na to yung kondisyon ng makina. So di bali nang gumastos ka ng 300 to 400 hanggang 600 kaysa naman gumastos ka ng libo-libo. Minsan umaabot pa ng 12,000 may higala, no, yung gastos pag nasira yung makina kumpara sa gastos mo sa pagbili lang ng langis may higala, no? Kaya nito, itong Shell or Zik, depende sa gusto nyo mga higala, or sa langis na gusto nyo. So mas mainam na to, no, kaysa naman gumastos ka ng libo-libo, no? Sasakit pa yung ulo mo kumpara sa gagastos ka lang ng mga more or less mga 600 to 700, depende na sa oil. Maximum na yan may higala, oil, tapos oil filter, no, kaysa naman gumastos ka ng 6,000,
7,000, 8,000, the worst 12,000, tapos hindi pa magagawa ng maayos. So napakasakit nun, no? Kaysa naman dito lang sa change oil, tapos kunting PMS lang, kunting check lang sa mga parts ng motor, mapapatagal pa yung buhay ng mga motor natin. So yan lang mga higala, no? So simpleng tip lang. So pag-aalaga ng mga motor natin sa pamamagitan ng pag-change oil at yung detalyadong proseso kung paano tayo magpalit ng langis. I hope na may natutunan kayo sa munting video na ito mga higala, no? And I hope na ma-share nito sa mga iba na hindi pa alam, no? Or beginner pa lang sa pag-maintain ng mga motor nila. So pasensya nga pala kayo kung medyo maputik tong si Bloody natin kasi umulan ngayon sa amin. Maulan yung panahon dito sa Mindanao. So ayun, so sana may natutunan kayo mga higala, no? At I hope na may naibahagi akong konting kaalaman na makakatulong sa inyo, no? Paano mapahaba yung buhay ng mga motor natin. So once again mga higala, salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe sa channel natin, no? Solo Rider PH, at paki-hit na lang ng notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads natin. And please, kung hindi pa kayo nakapag-follow sa page natin, pwede kayo mag-follow sa page natin at Solo Rider PH. So yun, salamat mga higala. Ride safe and peace yo. Peace yo.